Ang pagkakaroon ng isang anak ay isa sa mga pinaka-anticipated moments sa buhay natin. Ang unang iyak ng sanggol pagkatapos itong lumabas sa unang pagkakataon ay isang tunog na nagbibigay ng malaking saya at ginhawa sa mga magulang. Pero naisip mo na ba kung bakit kailangang umiyak ng mga sanggol kapag pinapanganak? Yung iba sasabihin na para pumasok ang hangin o kung ano ba man. Meron pa bang ibang dahilan sa pag-iyak ng sanggol? Ito ang isang tanong ng isang subscriber natin na si Joanna Buendia at susubukan nating sagutin yan sa video ito. First off, ang initial cry ng isang newborn ay isang clear signal na ang baga ng baby ay gumagana ng maayos. Parang declaration ito sa mundo na nagsasabing, andito na ako at humihinga na ako. Sa loob ng sinapupunan, ang baga ng baby ay puno ng fluid. Kapag huminga ang baby ng kanyang first breath, ang pagbabago sa pressure ay tumutulong na itulak ang fluid na yon at palitan ito ng hangin. Ito ay isang vital step sa adaptation ng sanggol sa buhay sa labas ng sinapupunan nito. Malamang napapaisip ka na papaano kaya kapag hindi kagad umiyak ang baby pagkapanganak nito? Well, kapag hindi umiyak ang baby, pwede ito mag-indicate ng respiratory distress na isang serious condition na kailangan ng immediate medical attention. Trained ng mga doctors at nurses na stimulate ang iyak kung hindi ito gawin ng baby ng natural. Pwede nilang haplusin ang likod ng baby o magbigay ng mahinang palos sa talampakan para ma-encourage na umiyak ito. So, ang kawalan ng pag-iyak sa pagsilang ay isang nakakabahalang senyales. Pero papaano naman kung tuloy-tuloy ang pag-iyak ng sanggol pagkatapos ng pagsilang? Normal ba ito? Pagkatapos ng pagsilang, ang sanggol ay gumagamit ng pag-iyak bilang pangunahing paraan ng pakikipag-usap. Ito ang paraan nila ng pagsasabi na gutom ako, inaantok ako, o hindi naman kaya palitan mo ang diaper ko. Pero ang patuloy na pag-iyak ay pwede rin magpahiwatig ng discomfort o sakit tulad ng colic o impeksyon sa tenga. Ang pag-iyak ay nakakatulong din sa development ng baga ng sanggol. Ito ay isang form ng exercise na nagpapalakas sa lungs at tumutulong na i-regulate ang paghinga ng sanggol. Kaya hindi lang ang pag-iyak ay isang senyales ng distress. Ito ay isang complex form of communication, isang physiological necessity at isang developmental tool. Isa pang tanong, pare-pareho bang iyak ng sanggol? Ang sound at pattern ng pag-iyak ng sanggol ay pwedeng magsabi sa atin ng maraming bagay tungkol sa kanilang state of health at well-being. Napatunayan ng mga pag-aral ng mga iyak ng mga sanggol na may ilang mga kalagayan sa kalusugan tulad ng problema sa utak o pagkabingi ay may ibang acoustic characteristics. Ibig sabihin, para sa isang eksperto, ang pag-iyak ng isang sanggol ay pwedeng maging maagang senyales ng mga posibleng problema sa kalusugan. Bukod pa dito, ang cultural at individual differences ay pwedeng maka-impluwensya sa paraan ng pag-iyak ng sanggol. Halimbawa, ipinakita ng research na mga French babies ay umiiyak ng may rising melody, habang ang mga German babies naman ay umiiyak na merong falling melody, na nagre-reflect naman ng intonation patterns ng kanilang mga respective languages. Kaya, ang unang pag-iyak ni baby ay hindi lang isang random sound. Ito ay isang vital sign of life, isang means of communication, isang kasangkapan para sa lung development, at potentially isang clue patungkol sa health at cultural background ng isang baby. Nakaka-amaze kung gaano karami ang matututunan natin mula sa isang iyak ng sanggol. Sana ay nasagot ko ang tanong mo at hindi pa nagpadagdag ng mas marami pang tanong. Kung may tanong kayo kagaya nito, please don't hesitate to ask. At kung meron mang maling impormasyon sa sinabi ko, please correct me. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.